eto daw po mga kababayang si PBBM ay may napili na at may napipisil na mga kababayan na panibagong uupo na PNP chief. So ngayon, eto comment below ha mga kababayan kung sino dito sa mga babanggitin yung sa palagay ninyo karapat dapat na mapaupo bilang bagong PNP chief. Dahil kung ako ang tatanungin, syempre walang iba kung hindi etong si General Torre. Kasi nga mga kababayan, alam naman po natin kung ano po yung nagawa ni General Torre at alam din naman natin mga kababayan na si General Torre lang talaga ang makakapagpatino. Hindi ko naman po nilalahat doon sa ibang mga iskalawag na miyembro ng PNP. Ano po mga kababayan? So anyway, eto i-play po natin. May napipisil na umanong susunod na magiging hepe ng Philippine National Police, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, napag-usapan na umano nila ng Pangulo ang papalit kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil na matatapos ang term extension sa darating na June 7. Alam niyo, excited na nga ako sa June 7 mga kababayan at saka excited na ako na mai-announce na kung sino yung bagong uupo na PNP chief. Kasi nga mga kababayan, alam naman natin na magaling itong si PNP Chief General Marbil mga kababayan. Pero nakakalungkot man ang isipin na magtatapos na po yung kanyang term mga kababayan at may papalit na ulit na bago. At sana yung bagong uupo yung mga katulad din mga kababayan ni General Marbil na talagang nakatutok sa kanilang mandato. At isa pa dyan mga kababayan, sana yung uupo na bago na PNP Chief kasing galing mga kababayan ni General Marbil. At alam naman po natin kung sino mga kababayan yung possible na pwede talaga na maging PNP Chief. Walang iba kung hindi etong si General Torre. Hindi po sa pinangungunahan natin ang ating presidente mga kababayan, pero in my own opinion, mas maganda kung si General Torre dahil hindi po talaga nakakaligtas yung mga nagtatago sa kamay ng batas. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Tumanggi muna si Remulla na magbigay dagdag pang impormasyon. Matatandang pasok sa pinagpilian sina Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Nako! Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Robert Rodriguez at si Chief Directorial Staff Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo. Kabilang rin ang Direktor ng CIDG na si Police. Ay, shoutout kay Ma'am Chaychera. Shoutout po, shoutout. At shoutout din kay Maki Chaus Kwan. Mega love shoutout po ha. Major General Nicolas Torre III. Yun! At si NCR Police Office Police Major General Anthony Aberin. Nag-usap na kami. Meron na siyang napili. Pero hindi na lang natin siya mag-announce. So, napanggit pa sa inyo kung sino napili? oo, nabanggit sa akin. May hit ba kayo kung sino? Oo, pulis siya. What do you make of the choice? Excellent choice. Very quality. Tsaka ang kailangan natin PNP Chief mga kababayan yung matapang at saka walang inuurungan at hindi dapat natatakot dun sa mga big fish kahit pa sabihin na dating presidente or di kaya naman nagpapanggap na son of God. Dapat ang PNP Chief na piliin natin mga kababayan or piliin ng presidente yung karapat dapat talaga at handang panindigan yung pagiging PNP Chief niya mga kababayan. Katulad na lamang ni General Torre kahit pa big fish yung napapatapat sa kanya, basta kailangan papanagutin sa kamay ng batas ay napapapanagot po mga kababayan. At saka na-realize nating lahat at nakita nating lahat na talagang pagdating sa kamay ng batas, pantay-pantay mga kababayan. Lalo na kapag si General Torre yung trumabaho. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Very dynamic, good track record. Okay siya. Anyway, shoutout din kay Kuya Arman P. May galab shoutout po sa inyo. So yan naman mga kababayan, maliwanag naman na may napili na. Ito daw pong si PBBM na panibagong PNP Chief. At sana si General Torre yun dahil alam naman po natin mga kababayan yung nagawang matindi ni General Torre para po sa ating bansa mga kababayan at para mabigyan ng hustisya yung mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, pakinggan naman natin mga kababayan yung mismong salita na galing sa presidente mga kababayan. Ano po na kung saan talagang maliwanag naman dito. Alam ko namang kilala nyo na kung sino yung binabanggit dito ni PBBM. Anyway, shoutout po kay Kuya Benny Rauda. Actually, it's oh God. Eto, pakinggan nyo The answer is more complicated than that. as ever. I would rather not use this forum to announce that. I think I should talk to them first because
and the official decision has not been made. They Ah. should hear, whoever it is should hear about it first from me, not through the news. But yes, we're very clear on what we're going to do next. Clarify ko lang po, Mr. President. May napili na po kayo. May Ang tanong dito nung reporter mga kababayan or nung media, clarify daw niya kung may napili na daw po na bagong PNP chief. Talking about President Order, security, Mr. President. Mahina lang yung boses eh. Mga chief orders nyo dun sa bagong chief PNP, especially na gusto nyo i-intensify yung police visibility. Well, what will I tell the new chief PNP? The new chief PNP is a very senior officer in the PNP. He knows the situation. And I will actually tell them, carry on what you are doing, because we have very good statistics concerning crime. And for example, there's a report here, Metro Manila crime rate is down by 23% in 6 months. If we are going to look here at the crime result at the national level, where are the index crimes? Eto. From the period of last year, same period last year. Ito na lang, focus ka kasi ayokong basahin lahat. So, 15,156 last year in the period of January 1 to May 16. And the period from January 1 to May 16 of 2025, it went down from 15,156 to 11,493. Ang laki din ng ang laki mga kababayan ng ibinaba ng krimen mga kababayan pamula nung nakaraang taon hanggang sa ngayon mga kababayan, patuloy yung pagbaba ng kriminalidad. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. That minus lahat, when you make that comparison of January 1st to May 16 of last year to this year, everything, murder, homicide, physical injury, robbery, theft, rape, carnapping, all went down. Diba? So, they must be doing something right. Now, what we have been talking about is making policemen more visible. This is to make people feel safer. I perfectly understand that. I perfectly understand that. That basta, kahit papano, may pulis dyan. May umiikot dito ng pulis. Konting sigaw lang, tatakbo na yan. Yun naman talaga mga kababayan ang mahalaga eh. Yun ang dapat laging tinitingnan ng PNP. Dapat ang ating mga kapulisan ay kalat mga kababayan at madaling matakbuhan at malapitan ng mga kababayan Pilipino po natin. At alam naman natin mga kababayan na yan din yung gustong iparating ni General Torre kahit noon pa man. Alam niyo kung tutusin mga kababayan, kay General Torre nga natin narinig na dapat talagang ang pulis madaling malapitan at matakbuhan ng mga kababayan Pilipino po natin para yung tiwala ng taong bayan nananatili pa rin sa ating mga kapulisan. At dapat po talaga matanggal sa hanay ng PNP yung ibang mga iskalawag dyan. Hindi ko naman po nila lahat, pero may mga ilan-ilan pa rin talaga na gumagawa po ng hindi maganda at hindi marunong makontento. Pero dahil nga mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo na pero dahil nga naandyan dyan, ito pong si General Torre, alam naman po natin na yung mga iskalawag dyan ay mapapatino po niya. At yung iba mga kababayan na talagang hindi marunong makontento na pulis, mapapatino po yan ni General Torre. At alam din naman po natin na mandato ni General Torre na dapat ang pulis ay madaling lapitan ng mga kababayan Pilipino po natin. Dapat laging nakikita. Ika nga mga kababayan. Ano po? So anyway, ipagpatuloy pa natin. That's important. It's important to people. So despite the fact that maganda ng mga result na statistic na maganda naman ang nagiging trabaho ng kapulisan natin in terms of law enforcement, kailangan din hindi sapat na marami tayong nababawasan natin yung krimen. Kailangan nakikita yung pulis para feeling safe naman yung mga tao. That's why this new program of Cops on the Beat
has been initiated. O ayan, maliwanag mga kababayan ha. Yun yung gusto mangyari ni PBBM. Na dapat yung mga kapulisan, bukod sa nalulutas yung mga kriminalidad, dapat mabilis malapitan na mga kababayan Pilipino po natin, mabilis matakbuhan. Para yung tiwala, naando doon mga kababayan at nagtitiwala yung mga kababayan Pilipino po natin sa ating mga kapulisan. So sana, ang mapili na susunod na PNP chief ay walang iba kung hindi etong si General Torre. Kasi mga kababayan, alam naman po natin na yung kakayahan nito pong si General Torre, marami na po siyang napatunayan sa mga kababayang Pilipino po natin at marami na po siyang nagawa dito po sa ating bansa. Si General Torre ang nagpakita sa buong bansa mga kababayan dito po sa bansang Pilipinas na hindi porket mayaman ka, makoneksyon ka, makakaligtas ka sa mga pananagutan mo kahit pa dati kang presidente or anak or sinasabi mo na anak ka ng Diyos at untouchable ka, pagkakamay ng batas yung humila sa'yo, talagang makukulong at makukulong ka. Ano po mga kababayan? So anyway, comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hingil po dyan sa balitang yan about po sa susunod or posibleng susunod na bagong PNP chief mga kababayan na napili at napipisil nitong si PBBM. Ano po?